Sa kwentong ito, malalaman niyo ang tungkol sa isang bahay na minana ng isang pamilya na pinaniniwala ang haunted, ang misteryosong pagkawala ng isang kapatid. Noong bata pa sila ay nagbabalik sa kasalukuyan kasama ang mga kakaibang pangyayari sa bahay. Habang iniikot ng bida ang bahay, bumabalik ang mga alaala ng kanilang kabataan. Pero may isang malaking tanong, bakit niya naaalala ang mga bagay na hindi naman talaga nangyari? Abangan niyo kung paano nagbukas ang mga bintana ng nakaraan at kung paano nagtatago ang mga lihim sa kakahuyan. Pa-share naman po ng story namin. Hindi naman ito nakakatakot pero baka sakaling magustuhan niyo. Ako po si Joshua. May ipapashare lang sana akong kwento. Hindi naman po ito nakakatakot pero baka magustuhan niyo. Nung bata pa kami, may isang bahay na malapit sa amin na haunted daw. Itong bahay na ito ay minana namin sa tita namin na nasa ibang bansa na. Kambal siya ni mama at nung mawala si mama ay sa amin niya pinamana yung bahay. Sa ngayon ay doon na nakatira yung kuya ko na si Kuya Jomar. Si Kuya Jomar ang panganay namin, kambal sila ni mama. Kaso nung mga 10 years old pa lang sila ay nawala si Kuya Jomar. Naglalaro daw sila ng taguan sa mga bukirin at kawayan doon sa lugar namin. Tapos ay hindi na nakabalik si Kuya Jomar. Ilang araw siyang hinanap ng mga pulis at mga kamag-anak namin pero hindi talaga siya nakita. Nung mamatay si mama ay sa kanya pinamana yung bahay. Nung una ay hindi namin alam kung paano yun gagawin ni mama kasi nga wala naman si Kuya Jomar. Pero isang araw ay bigla na lang nagpakita sa amin si Kuya Jomar. Kamukhang kamukha pa rin ni mama. Pero mas matanda lang ng konti, sabi niya ay siya raw talaga si Kuya Jomar at may napatunayan naman siya na siya nga. Nung makuha niya yung bahay ay pinapunta niya kami doon at pinatuloy. May mga flashback ako noon habang nag-iikot sa bahay. Naaalala ko yung mga pagkakataon na naglalaro kami ni Kuya Jomar sa bahay na yon. Naaalala ko yung mga oras na ginugol namin sa kakahuyan. Naaalala ko yung mga pagkakataon na tinuturuan niya ako magbisikleta sa bakuran. Tapos bigla kong naalala na hindi pala kami magkasama ni Kuya Jomar sa mga pagkakataon na yon. Kasi nga ay nawala siya noong mga bata pa lang sila ni mama. Pero bakit ko naaalala na magkasama kami sa mga bagay na yon? Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi nalulungkot lang ako at namimiss ko lang si Kuya Jomar. May nakita akong laruan sa isang aparador. Laruan yun na naaalala kong pinaglalaruan namin ni Kuya Jomar. Pero dahil sa naalala ko na hindi naman kami magkasama ni Kuya Jomar noong mga bata pa ako, ay natakot ako. Iniwan ko yung laruan doon at lumabas ng bahay. Nung ako na lang mag-isa sa bahay, ay may mga nararanasan na ako na kakaiba. Yung mga bintana, bigla na lang bumubukas. May mga amoy ng pagkain na bigla na lang lumilitaw. Yung mga upuan sa kusina bigla na lang gumagalaw. Tapos isang beses pagpasok ko sa kwarto ni Kuya Jomar, ay nakita ko na punong-puno ng mga alaala yung kwarto niya. May mga litrato kami ni Kuya Jomar na naglalaro sa ulan. May mga laruan na naaalala kong pinaglalaruan namin. May mga damit na naaalala kong suot namin sa mga okasyon. Doon ko na-realize na namimiss ko lang talaga si Kuya Jomar. Kaya sinundan ko yung mga alaala namin. Lumabas ako sa ulan at naglakad papunta sa kakahuyan. Nung makarating ako sa kakahuyan ay nakita ko sila. Si Kuya Jomar, si Mama, si Papa, pati na rin yung mga kapatid ko. Nagtatago sila sa mga puno at kawayan. Tapos ay may isang malaking nilalang na naglalakad sa gitna. Naghahanap siya ng mga nagtatago. Tapos ay naisip ko na kaya pala hindi nahanap si Kuya Jomar ay dahil nagtatago siya. Nagtatago siya sa isang anito. Ang anito na yon ay nag-aalaga sa amin. Kaya pala lagi kong naaalala si Kuya Jomar sa mga alaala ko ay dahil kasama ko talaga siya. Lagi siyang nagbabantay sa akin at sa mga kapatid ko.
Nagdarasal ako, nag-alay ng mga pagkain at prutas. Sabi ko ay kailangan kong makaalis sa kakahuyan at ayos lang na hindi ko na makita si Kuya Jomar. Pagkatapos noon ay nakalabas din ako sa kakahuyan. Sa ngayon ay si Kuya Jomar pa rin ang nag-aalaga sa bahay na yon. Pero alam ko na nagmamasid lang siya sa akin. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita na hindi lahat ng alaala ay totoo. At minsan, ang mga lihim ng nakaraan ay mas mabuting manatiling nakatago. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, sa dilim ng gabi, baka may nagmamasid sa'yo.